Haggai chapter 1 and chapter 2. Kibis natin sa verse 7, ang ating team, rebuilding the temple of God. While Prophet Haggai told the people of Israel to rebuild the temple of God, di nasisiyahan ang Diyos. Dati, kasi ang relation ng Israel sa Diyos, ang tawag dito ng Diyos, my people. Do my temple, not your own temple. Di na umuwi sa kalooban ng Diyos ang Israel. Ayaw ng Diyos na napapatuloy sa ganung sistema ang bayan niya. Dahil ipinangako niya na hindi ko kayo pababayaan. Verse 13, ang nangyari sa Israel, ang gutom, tagtuyot, kakulangan, etc. Ang plano ng Diyos sa Israel ay kupupin ito, pagpalain ito, gabayan ito, at sundin ang mga utos niya. The only thing to do by His people is to rebuild His temple. The temple of God, dito sila nagtitipon para sambahin siya. Dito sila pinapalakas ng Diyos para sa kanyang pamilya. Dito sila dapat sinudugan ang Diyos ng tithe and offering. Dito sila kinakausap ng Diyos para sa plano niya. To rebuild His temple, do what is good. Sabi sa verse 8, work in God ministry, not your own ministry. Pag sa ating ministry kasi, palaging kulang, palaging konti, palaging buwas. Bakit? Kasi hindi siyang minuuna. We need to God first. Sabi sa verse 5, isipin ninyo ang kalagayan ninyo. Sabi, isipin ninyo ang pag sa atin at hindi siya ang iununan natin, hindi nasisiyahan ang Diyos. Tumulong tayo sa church. Hindi ito para kay pastor lang. Kaya marami walang concern sa church. Pag may kailangan ang simbahan, dapat tulong-tulong. Hindi pinagtutulungan. The ministry of Haggai is God's messenger like the pastor. Dahil ang mga likod ng Diyos ang kinag-uusap niya para sabihin ito sa mga believer. Kaya dapat nakikinig ka sa pastor. Mula ngayon, makikinig na tayo. Magtulong-tulong na tayo. Chapter 1 and verse 14, the voice of God is the voice of the pastor. Back to His presence. Verse 17, masyadong malayo ng Israel sa Diyos. Baka kumisan, madalang rin pumunta sa temple niya. Remember, our body is the temple of God. 1 Corinthians 3:16, 17. Wala tayong magagawa pag iwalay tayo sa Diyos. Verse 23, inilang tayo ng Diyos, kaya hindi dapat mawala ang presensya niya. Dapat lagi natin siyang kasama. Sa Diyos, safety tayo. Sa Diyos, nakasiguro tayo. Sa Diyos, laging panalo. Verse 4 of chapter 2 read, manumbalik tayo sa Kanya. Sabi nga sa feel the presence of God always into our life. Kapag mananampalataya ka, ay gumawa sa gawain ng Diyos, sa Kanyang temple, sa Kanyang church, mararanasan natin palagi ang pagpapala niya. Amen? Mahirap pag wala tayong Diyos. Amen. Purihin po, Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos. Thank you.